Sinusundan niya yung form ng upuan, no? Ito yung side view netong bracket. Hindi siya ganun kahaba. Tada! Ang tibay ng bracket. Ito na si Honda Navi after nung lahat ng mga accessories and upgrade na pinaggagawa natin sa kanya. Sarap na niya ipang adventure. Ganito yung gusto kong look at ganito yung gusto kong bracket. Maikli lang siya kasi maikli lang naman yung Navi. Tapos tingnan nyo yung form. Ayan, no? Ito yung original or yung stock na grab bar. Tapos yung extension nitong bracket is ganito lang. Wala pang isang dangkal. Siguro mga 12 cm lang yung distance nito. Minimal lang siya. Ganito talaga yung gusto kong design. Pero hindi talaga to pang Honda Navi kasi pang Honda Beat to. Magkaiba sila. Medyo malayo pero somehow konting usog lang, konting dagdag lang ng bakal, kakasya na yung mga bolt niya dito. Binuka ko siya ng konti, binend ko. Kinamay ko lang, ginanong ko lang, tinapakan ko tapos hinila ko. So ang gagawin ko dito, weldingan natin siya dito ng bakal, tapos bubutasan natin ulit para maging kasukat na siya nito. Ito nakapatong lang, nakaipit lang siya doon. Konting-konti lang talaga yung pagitan eh. Tingnan nyo kapag nakakabit yung upuan. Ang angas. I-repair natin to kasi wala pa tayong nakikita ganitong klaseng bracket. Kaya ito na lang yung gagawin natin. Tsaka gusto natin to kasi customized talaga and fit talaga siya dito sa motor natin. Eh ano, tingnan nyo, eksaktong-eksakto. Tapos yung space dito, ayan, eksaktong-eksakto din yung upuan. Konting-konti lang yung idadagdag natin sa kanya. Hindi natin siya pwedeng i-bend papasok eh kasi eto, tong bakal na to, tatama naman siya sa upuan. So kailangan talaga natin siyang dugtungan. Tapos bubutasan na lang natin ulit para maipasok natin siya. Ready na yung gamit natin, naka-prepare na lahat ng mga power tools na gagamitin. And bago ko siya simulan, trinace ko muna tong original na grab bar niya. So trinace ko lang siya sa papel, na ganyan. Dito kasi natin ibabase yung idudugtong natin na bakal dito sa bracket na to. So hindi naman siya ganun kalakihan, maliit lang. Parang mga 1.5 inches. So sapat na tong maliit na bakal na to na puputulin natin. Cutting disc. Huwag kalimutang mag-mask. Baluktot. Napakapangit. Umuti, hindi na ako marunong. Ha. Baluktot. Kaisa na tayo. Second round. Ito, mas pantay na. Saka mas madali na. Para dudugtong natin to dito. Ha. Guys, hindi ako professional sa mga ganitong bagay Tsaka matagal na nung huli ko tong ginawa. Ano to, pastime ko lang. Kaya hindi ako ganun kagaling. Pero somehow nagagawa ko naman yung mga basic. After nung cutting, palitan naman natin ng grinding wheel. Let's grind. Somehow nagmatch naman yung baluktot kong gawa. Kasi pantay naman yung pangalawa. Ito, pakita ko sa inyo. Nakikita nyo ba yan? So ngayon, ang idudugtong natin dito. Yan, something ganito. Mayari. Tapos saka natin siya bubutasan. Welding naman, welding. Gloves kasi mahina pa ako sa pagwe-welding. Medyo takot ako sa pagwe-welding kaya gagamit pa tayo ng gloves. Kailangan ko pala tayo grind para kumapit yung welding natin ng mas mabilis. Biglang umulan kaya naglikpit tayo agad. So ito na, na-i-trace ko na rin siya. Ito. Hehe. Bali itong gagawin ko, spot lang. Spot welding lang. Kasi hindi naman talaga ako marunong. Hindi naman talaga ako magaling sa ganito guys. Nagpapanggap lang ako. Game na! So ito, naka-vice grip na siya. Tagal na ako hindi nagwe-welding Marunong pa ba ako nito? Test muna. Okay. So, spot lang tayo guys. Kalimutan ko yung mask. Kaya pa naman ako allergy.
Kalimutan ko rin mag-gloves. Gloves tayo kasi mahinang nilalang pa ako sa ganito eh. Takot ako sa mga talsik. Let's go! Madali lang naman itong pag-welding eh. Kasi spot lang naman kasi itong ginagawa ko. Somehow kumapit na agad yung unang spot natin. Pangit ng welding ko. Napakapangit ng pagkaka-welding ko. Napakapangit ng pagkaka-welding. Pero ayusin pa naman natin to. I-grind pa natin siya. Matibay naman to kahit pangit. Ang pangit. Grabe, sobrang pangit ng pagkakagawa ko. Pangit ng pagkaka-welding oh. Tignan yung pagkaka-welding. So i-correct na lang natin to gamit yung grinder. Pero yung sa ilalim, pantay naman. Ayan. Wala naman siyang gap. So i-grind na lang natin. Pero grabe, sobrang pangit ng pagkaka-welding. Kapit na kapit yung bakal niyan. Sobrang pangit. Ngayon naman, babarinahan natin siya. Sisimulan natin sa maliit lang na bit. Gagawa tayo ng pilot hole muna. Then yung kabila. Hoho. Na-enjoy ko yung mga ganitong DIY eh. Masaya akong gumagawa ng mga bagay na gusto kong ginagawa para dito sa mga hobby. Ngayon, titingnan ko kung match yung butas niya. Sakto. Saktong-sakto yung butas. Gitnang gitna. Ito yung gagamitin nating bit sa kanya. Laki oh. Pilot hole na maliit. Tapos ito. Pang machine shop talaga yung mga ganito nakalalaking butas eh. Pero gagamitin pa rin natin siya. So, ang technique dyan, langisan mo. Langisan mo muna yung mga butas. Ano ba? Dahan-dahan ba? O kailangan mabilis? Hindi ko alam. Let's go. Masyado yatang malaki to. Dapat ata sinimulan natin dun sa kung kasunod lang niya. Pero subukan muna natin. Try ko. Sobrang laki niya. Ang laki rin ng mga shards na tumatalsik. Dapat nakapants ka talaga tsaka sapatos sa mga ganito. Ow! 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 Sakit. Kalahati pa lang yung nabubutas niya eh. Ow! Ow! Konti na lang. Ha! Pakita ko sa inyo yung butas. Kung gaano kalaki. Laki niya no? Kaparehas din ng butas na itong bracket. Okay, next hole. Well, hindi ko naman kayo ini-encourage na gawin tong ganitong bagay. Mas maganda to ipagawa nyo lang sa professional. Gumamit din kayo ng PPE. Pero Pilipino tayo eh. Anong PPE? PPE. Baka biglang pumurol tong ano natin ah. Butas. Butas na butas. Ang dami lang tumatalsik na matatalas na bakal. Last hole. Huling butas, guys. Alright. Tagumpay. Tingnan natin kung parehas. Parehas na. So, pasok na to. Ayan na yung butas na ginawa natin. Ngayon, tingnan nga natin kung papasok. Bali, pipinturahan ko pa pala to. Pero, isukat muna natin. Eksaktong eksakto. Tingnan nyo naman yan. Subukan natin. Kakabit ko yung upuan. Eksaktong eksakto. Yun. Angas. Ang iksi lang niya. Isang dangkal lang. Wala pa lang. Ganito lang kahaba yung agwat niya mula dito sa taillight. Ganda oh. Eksaktong eksakto. Ngayon nasukat na natin siya. Pinturahan lang natin ng konti para lang hindi kalawangin. Maganda yung pagkakapintura nitong bracket to. Kasi hindi siya masyadong nagasgas. Dun sa mga pinagagawa nating pukpuk-pukpuk, okay pa rin siya. Maganda tong bracket na to, DC monorack. Pero tatanggalin natin yung sticker niya. Kasi
pipinturahan natin. Nilinis ko na to kasi kanina 'di ba nilangisa natin. So kailangan ko siyang linisin ng konti. Yung tamang spray paint lang. Hindi ko na masyadong gagalingan yung paglagay ng pintura dito kasi nasa loob naman to itong mga gasgas. Kaya saktong first coat, second coat lang. Ang pinipinturahan ko lang is yung mga tinamaan natin. Wala siyang gasgas masyado. By the way guys, this is not sponsored video. Ayan o. Tada! Ayos! Pakita ko na rin sa inyo kung gaano katibay itong bracket from DC Monorack. At ang ganda kasi ng itsura niya kapag wala itong box. Ayan o, diba? Diba? Ang ganda ng itsura niya, ang liit lang kahit nakakabit na yung plate sa kanya. Hindi siya sobrang haba, eksaktong-eksakto lang siya dito sa haba ng Navi. And matibay itong bracket na to. Pwede ko nga ito upuan Diba? Ganong katibay itong bracket na to, kaya gusto ko itong bracket na to. Try natin tayuan. Dumi nung sapatos ko. Tada! Diba? Ang tibay ng bracket. So, hindi naman natin kaargahan ng mabigat ng Honda Navi. Pero maganda lang na meron kang matibay na bracket na nagpa-function sa gusto mong function sa kanya. So, in case na babalahaw yung motor, kailangan mong hilahin yung motor or kailangan may hilahin ka na motor, pwede mong ikabit dito sa bracket na to nang hindi ka masyadong nag-aalala na pwede siyang masira kasi nga, ibay niya. Ayan yung sinasabi ko. Tingnan niyo yung pagkaka-welding. Hindi siya ganun kaganda, pero sigurado ako na matibay yan. Ang iksi lang talaga ng dinagdag natin sa kanya. Kapit natin yung upuan. Ayan. Tinanggal mo siya. Ayan, ganyan lang. Sukat na sukat para dito sa motor natin. Hindi siya sobrang haba. Ang ikli lang. Maliit na nga tong plate na to pero kung wala tong plate na to, sobrang liit pa at para siyang sports bike na yung end netong Navi kasi patusok na ng gano'n. Sinusundan niya yung form ng upuan kaya hindi siya masagwa tingnan. Meron din naman siyang matibay na hand grip or hand bar dito na mabubuhat mo pa rin yung motor. So dalawa yan. Ito yung side view netong bracket. Hindi siya gano'n kahaba. More or less isang dangkal lang talaga siya. Pag kinabit natin itong top box, syempre eksaktong-eksakto na siya, di ba? See you in the next video. Mabuhay!